Ito na po yung pagpapatunay doon sa di umano'y biktima o hindi lang di umano, biniktima ni Pulong Duterte, congressman ng unang distrito ng Davao City, anak na panganay, kung di ako nagkakamali, ni dating Pangulong Duterte. Yung binugbog na di umano'y bugaw, nagdala ng mga babae sa kay Pulong Duterte at kanyang mga kaibigang Chinese businessman dun sa bar sa Davao, lumantad na po at nagsalita na. Mahirap pabulaanan ito kung ayaw niyong maniwala sa video, pero ito yung kanyang sinabi kung ano daw ang nangyari. 2 oras siyang binubugbog ng congressman. Parang na-trigger kasi siya that time, 2 beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that, na bayad na lahat, parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. 1,000 lang. Ganito, 8 p.m. kami nag-start up to 3 a.m. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami. Pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin. Sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Sir, pangalawang tanong ko po, may mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa-gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kini-question nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then sabay kami that time pumasok ng bar, galing sa bahay galing sa Woodridge to bar. Then yun, nagsabay kami that up to nalasing siya. Then binugbog niya ako sa baba. Okay. Almost 2 hours niya ako binugbog doon. Buti na lang may CCTV. Then yun. Pero nakita niya yung CCTV kaya medyo naputol yung CCTV. Opo. Nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, tinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun tinanggal, pina-off niya. Opo. Pero after that, 2 hours niya ako binugbog eh. Opo. Paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Tripong katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman, 4 times pa siya kumuha sa akin. Kapag tumawag lang yung business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mapalibigyan. Okay. Ibig sabihin nun si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pangregalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung sa iba yung iba, I mean yung ibang scene namin, mga kaibigan lang niya, mga Chinese, ganon. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang ganon. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Anong mga requirement sa babae? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago? O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. Number 4 na tanong ko, sir. Bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na
yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, na sa kanila yung ano, then that time, hopeless ako eh. Ma-influensya sila sa Davao. So yung ano ko lang, kaya sa DOD na lang ako lumapit. Ayan o. So ayan po yung salaysay ng mismong biktima. Di umani biktima. 2 hours na binubupog. Ayaw ko nang bigyan ng kumpletong pangalan kasi kawawa naman siya at yung kanyang pamilya. Siya na ho yung controversial ngayon dahil siya yung nabugbog, siya na yung lumantad, siya yung complainant. So malinaw ang purpose kung bakit ko pinarinig yan. Salamat ninyo, sininyo yata yung nag-interview. Hindi ko nakita pero kaboses ni ninyo. Ninyo salamat doon sa interview. Malinaw, siya yung complainant. Malabo doon sa sinasabi ni Sara Duterte na gobyerno may kinalaman dito. Kasi na sinasabi ni Sara Duterte sa interview Kung ano masasabi doon sa video, viral video ni Pulong Duterte, ang kanyang kapatid. Sabi niya, hindi, kagagawan lang yan ng gobyerno. O ayan, paano gobyerno? Individual, taga Davao, residente ng Davao, ang complainant at nagsasalita, ang buong istorya. 2 oras siyang binubugbog. Mabuti nilang malaking taong. Diba? Medyo hirap lang siya magtagalog. Naintindihan natin, siguro Bisaya yan, pasintabi na may mga kababayan tayong hirap magtagalog. Pero okay lang yun. At least, kahit putol-putol, naintindihan natin. Siya yung nagdadala ng babae sa halagang, kaya daw nagkaroon ng ganyang gusot kasi yung babae nagreklamo. 1,000 lang ay binay, 1K lang 8 p.m. hanggang alas 3 ng madaling araw, 1,000. Sino naman matutuwan? Ipantip lang sa waiter nga yun, sabi ko nga. Grabe. So ayan, paano ngayon yan di-deny? At wala naman denial si Pulong Duterte noon hanggang ngayon. Ang sabi lang ni Duterte, Pulong Duterte na ngayon nasa The Hague, nandun sa Netherlands, ang sabi niya, matagal ng video. So hindi yan pagdi-deny. Matagal na daw video. Pero hindi matagal, February lang Noong 2023 yata, February 2023, katapos pa lang ang Valentine's, nitong taong ito, 2025. So hindi yan luma, bagong video. At yan nga po, hindi nag-deny si Pulong Duterte. At si Sara naman, ibang batikos, kagagawan daw ng gobyerno. Anong kinalaman nitong mamang ito sa gobyerno? Lumapit lang siya sa gobyerno para tulungan kasi ang gobyerno nagpapatupad ng batas. Through Department of Justice. Hindi siya nagreklamo sa Davao kasi alam nga niya, baka mabaliwala. Hindi daw siya lumantad, sa bandang huli umamin siya. Hindi siya kagad lumantad dahil delikado. Ngayon lang siya nagsasalita. Kaya pala nakita natin video, karampot lang, parang maigsi lang. Yung pala naman ay pinatigil nung makita ni Pulong na may video. May mga bagong video lumalabas ngayon. Pero ayoko na pakita, masagwa Kasi hindi ko alam kung sino yun, medyo nakatalikod yung lalaki, nakikipaghalikan doon sa babae sa loob ng bar. O di ba? May mga ganyan. Marami pang lalabas dyan. Ayan po. Issue yan. Kahit na may pagka-personal, kasi si Duterte, Pulong Duterte ay public servant. Siya ay elected ng mamamayan bilang congressman ng unang distrito ng Davao City noong 2022 hanggang June 30 ngayong taong ito. So siya ay public official. Hindi yan dapat ginagawa ng isang public official. Lalo na kung mambabatas na gumagawa ng batas. Lumalabag sa batas. Yung pagpunta sa bar, pambababaeng katulad ng kanyang ginawang yan, sinasabi ng biktima niya, tama ba yon? O itong pambubugbog, lalo na yon. Nanakit pa siya nung nagdi-deliver. Nagdala ng babae sa kanya at sa kanyang mga bisita. Wow! Ano? Politika ba yan? Di ba naglulumiyad ang katotohanan na merong complainant, merong biktima o may nagreklamo. So tinutulungan lang ng gobyerno dahil rule of law. Iimbestigahan, pananagutin ang dapat na may kasalanan at bibigyan ng pagkakataon. Kaya ang rule of law, due process yan. Hindi kasi sila sanay sa due process, kaya sila puro bintang na lang. Please like, share, subscribe and follow. Pasintabi na po sa kababaihan, mawalang galang na po. Masakit yan sa kababayan itong balitang ito, pero nire-respeto ko po kayo. Marami at majority ng mga kababaihan po ay matitino sa buong mundo. Lalo na po ang mga Pilipino.